Alright, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome dito sa ating exclusive training na Earning Your First Million. So, dito sa training na to, pag-uusapan natin paano mo kikitain ang iyong first million sa pinakamabilis at pinakamadaling paraan. So, again, welcome dito sa Team Genuine Academy and congratulations for taking an action. So, maraming salamat sa time na nilaan nyo para dito sa ating exclusive live training. So, excited na ba kayo? Type yes nga dyan sa chat or dyan sa comment section kung excited ka na ba makapagsimula. Type yes if excited ka na. So, kung sakasakali man na hindi ka makapag-comment, ibulong mo na lang sa sarili mo na yes, kung excited ka na. So, ang gusto ko kasi na mangyari is maging interactive itong ating training na parang kinakausap lang kita, kinakausap ko lang kayo para hindi ako mabore, okay? Para hindi ako maboring kasi yung sarili ko lang yung nakikita ko dito sa ating training. So, pagka nagtanong ako, yes, sagot kayo ng yes kung makakasagot kayo sa chat or sa comment section. Kung hindi ka kung wala ka makitang chat or comment section diyan, ibulong mo na lang sa sarili mo na yes para at least alam ko kahit papaano, kahit hindi ko pala alam, kausap kita. So, yun. So, dito sa training na to, madidiscover mo yung number one, formula para sa success. Okay, number one formula sa success na kapag ginawa mo ito ng tuloy-tuloy, sigurado yung magiging success mo. So, ikalawa, madidiscover mo yung isang, mali ako. 5 ways pala. 5 ways to earn your first million na sigurado na makakatulong rin sa'yo kasi ito rin yung ginawa nung mga tinuruan ko paano nila na-earn yung kanilang first million. And ikatlo, ituturo ko sa iyo kung paano mo kikitain yung first million mo dito sa Team Genuine Academy within 5 months. So, yun yung mga matututunan mo dito sa training na to. So, make sure na tapusin mo siya hanggang dulo para malaman mo itong mga ito. So, type yes if ready at excited ka nang matutunan itong mga ito. Type yes, type yes. Okay, so yan. Maraming salamat sa mga sumasagot. Thank you so much. So ngayon, dito sa Team Genuine Academy kasi, ang vision natin, ang mission at vision natin is makapag-create ng at least 100 millionaires by the year 2028. So yan yung vision at mission natin. And sana, okay, sana lahat kayo na nanonood dito, makasama doon. So hindi ko masabi kung lahat kayo talaga kasi hindi ko alam kung anong gagawin nyo eh. Once na maituro ko na sa inyo yung mga dapat yung matutunan, hindi ko naman alam kung siseryosohin mo, kung gagawin mo, kung magtutuloy-tuloy ka. Kasi marami rin dito sa Team Genuine Academy na nakapagsimula na, hindi nga lang nila tinutuloy, kaya nasasayang. So, naiinip agad sila, kaya wala talaga nangyayari sa kanila. Yung mga taong mainipin, wala talaga nangyayari sa kanila. Wala akong kahit na sinong kilala na successful na nung simula pa lang, mainipin na siya. No? Gusto niya mabilisan, gusto niya madali. Hindi nagiging successful yung mga ganun. So, lahat ba kayo nandito, gusto mong kitain ng first million? Type yes if lahat kayo dito, gusto mo na kitain yung first million. Type yes or comment ka dyan sa comment section. Kung wala ka nakikita, sabihin mo na lang sa sarili mo, yes. Huwag ka lang sisigaw kasi baka mawirduhan yung mga tao sa paligid mo. Bakit ka sumisigaw mag-isa? So, lahat ba na nandito, gusto mabili yung dream car, yung dream house, travel, di ba, all around the world, type yes if ikaw yon. Okay, so yan. Maraming salamat sa inyong mga response. Thank you. Okay. Currently, as of May 2023, meron tayong 8 Millionaires Club. So, I am hoping and excited na yung mga madadagdag dito sa millionaires na ito. So, kami, yung mga kumita na ng aming first million. And currently, meron na rin tayong 7 Car Achievers Club. So, ibig sabihin nito, ito yung mga nakabili na ng sarili-sarili nilang sasakyan sa tulong ng Team Genuine Academy ng dropshipping business. So, sino kaya sa inyo yung susunod? Type yes if ikaw na yung susunod or naniniwala ka na ikaw yung susunod. Mabibili mo yung dream car mo. Alright, so yan. Ako naniniwala din ako sa'yo. Pero syempre, kailangan talaga ng action, kailangan ng implementation para magawa mo, ma-achieve mo yung mga goals mo sa kahit na anong bagay naman. So with that being said, magsimula na tayo sa ating training. Meron kasing formula sa pagiging mahirap at mayaman. So nung na-discover ko itong formula na to, nung una medyo duda din ako. Kasi totoo ba talaga na merong formula? Pero meron talaga. Kasi dati nanggaling ako sa hirap, pero ngayon, nagawa ko magkaroon ng time and financial freedom, naging successful ako, nabibili ko yung mga bagay na gusto kong bilhin, napupuntahan ko yung mga lugar na gusto kong puntahan, nakakain ko lahat ng pagkain na gusto kong kainin at natutulungan ko yung mga taong gusto kong tulungan na hindi ko kailangan tumingin sa laman ng bank account ko or wallet ko kung kakasya ba kasi alam kong sobra-sobra yung naan doon. So that is what I call
success. Pag meron kang time and financial freedom. So, meron talaga siyang formula kasi kahit nanggaling ako sa hirap, nagawa ko yun. So, yun din ang itinuturo ko and hindi lang ako yung nakagawa, kundi parami na ng parami. Katulad nung pinakita ko sa'yo kanina, meron nang nakahit ng first million nila at merong iba, marami pang iba na kumikita na ng 10,000 isang buwan, 20, 30, 50, 100, 200, meron na nakakagawa ng ganun. So, meron talagang formula yung pagiging mahirap o mayaman. And before natin pag-usapan yung about sa formula, gusto ko muna i-share sa'yo about yung sa peers. Okay, yung power ng peers. Ang peer, ibig sabihin nito is yung mga taong palagi mong nakakasama, nakakausap at pinakikinggan. So, madalas kasi itong peers na to ginagamit sa negative. Okay, especially kung ikaw ay kaedaran ko, kung millennial ka or mas older generation kumpara sa akin, usually maririnig ko sa mga magulang natin na, kaya yan si Bogart nagsisigarilyo, kaya yan nagiinom, kasi yung peer pressure, dahil sa peer pressure. So, ginagamit natin yung salitang peer sa negative na paraan. Pero merong positive at merong negative peer pressure. So, ang positive peer pressure ay kabaliktaran ng negative peer pressure. Na pag ang tao palagi mong nakakasama, nakakasalumuhan, nakakausap, pinakikinggan, ay yung mga taong merong positibong pananaw sa buhay, magiging katulad ka nila. At yung vice versa, kapag negative, yung palagi mo nakakasama, palagi mo na papakinggan, palagi mo nakakausap, nakaka-apekto yun sa'yo sa negative na paraan. Agree ka ba doon? Type yes dyan sa chat or dyan sa comment or say yes if agree ka doon. Kasi kung mapapansin mo yung mga tao sa paligid natin, kung anong klase yung buhay na meron sila, most of the time, halos palagi, ganun din yung buhay na meron tayo. Hindi mo ba napapansin? Hindi nagkakalayo yung mga buhay na meron tayo kapag yung mga tao na palagi natin nakakasalubong, nakakasama. Kasi people like people who are like themselves. Ibig sabihin nun, gusto natin yung mga klase ng tao na similar sa atin or katulad natin. So for example, kung mahilig ka sa sports, malamang sa malamang yung mga kaibigan mo mahilig din sa sports. No, kung mahilig sa basketball, basketball din yung mga kaibigan kasama mo. Kung mahilig ka sa esports, halimbawa ML, yung mga kasama mo, kaibigan mo, malamang sa malamang mahilig din sila sa ganun. So gusto natin na yung mga nakakasama natin, nakakasalamuhan natin, mga kaibigan natin is similar sa atin or katulad natin. Kasi ayaw natin ng na-OP tayo o yung out of place. Sino dito sa inyo yung gusto mo na out of place ka? Yung pakiramdam, yung tuwan-tuwa ka kapag na out of place ka. Wala namang kahit na sinong ganun, 'di ba? Lahat tayo gusto natin na yung mga nakakasama natin, nakakasalamuhan natin is nakaka-relate tayo, 'di ba? Para sila yung mga tinuturing natin na kaibigan. So, kung ano yung klase ng buhay na meron yung mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, kakilala natin, almost every time, ganun din yung buhay na meron tayo. So, ang poverty formula o yung formula ng pagiging mahirap is makinig, maniwala at magpaturo ka sa mahirap. So, for example, matagal ka nang nakikinig, naniniwala sa mga magulang mo, sa mga kapamilya mo, kamag-anak at mga kaibigan mo, pero dahil hindi sila milyonaryo, hindi ka rin milyonaryo. Napansin mo ba yon? Type yes or say yes if napansin mo yon. Hindi naman sila milyonaryo. So, anong ituturo nila sa'yo para maging milyonaryo? Di rin naman nila alam kung paano. Okay? And maraming tao, sinasabi nila sa akin na parang ang dali naman itong intindihin. And tama naman sila. Madali talagang intindihin ito na kung gusto mo maging mahirap, makinig ka, maniwala ka, magpaturo ka sa mga mahihirap din. Magkakatulad kayo. Madali daw itong maintindihan. Pero maraming tao, madali daw itong matutunan, pero maraming tao hindi nila naiintindihan. Magkaiba kasi yung natututunan, yung alam mo, magkaiba yung alam mo sa naiintindihan mo. Yung alam mo is hindi ibig sabihin naiintindihan mo na siya kasi hindi porket alam mo, isinasabuhay mo. Hindi porket alam mo, ginagawa mo. So for example, maraming tao na nagsisigarilyo, halimbawa, yung mga nagbibisyo, alam nila na nakakasama yun sa kalusugan. Pag tinanong mo sila, or kung ikaw, nagsisigarilyo ka halimbawa, alam mo na nakakasama yan sa kalusugan, pero bakit ginagawa mo pa rin? Sige nga, i-type nyo nga dyan sa comment section yung sagot mo. Bakit ginagawa mo pa din? Alam mo naman palang nakakasama. So, yun ang ibig kong sabihin. Diba? Yun ang ibig kong sabihin na hindi porket alam mo, ginagawa mo na. Or hindi mo na gagawin. Porket alam mo. Magkaiba yung nalalaman sa naiintindihan. Maraming tao alam to, pero hindi nila naiintindihan. Bibigyan kita ng isang example. Sino dito sa inyo yung nakabili ka na ng sarili mong smartphone na pinaghirapan mo talaga, pinag-ipunan mo ng matagal, tapos nung nakuha mo yung smartphone na yon, sobrang saya mo, di ba? Sobrang saya mo. Hindi lang naman smartphone, marami pang iba, no? Pero smartphone na lang yung gagamitin ko na example.
So imagine mo na nabili mo yung smartphone mo na ang tagal-tagal mong pinag-ipunan. Tapos nung nabili mo na siya, nung kinahawak mo na yung box, tapos nung ina-unbox mo na siya, di ba sobrang sarap sa pakiramdam? Kasi alam mo, pinaghirapan mo yun ng matagal na panahon. And then imaginein mo yung smartphone na yun is, makalipas ang ilang buwan, hindi na siya nabubuhay. Kahit anong on mo, kahit anong charge mo, hindi talaga siya nabubuhay. So ano yung tendency mo? Ang tendency mo is, kung nasa warranty pa yan, ibabalik mo yan dun sa store kung saan ka bumili. Di ba? Ibabalik mo yan dun sa store kung saan ka bumili or ipapaayos mo siya sa technician. So in short, ipapaayos mo siya sa technician, dun sa nakakaalam. Pero ito yung tanong ko. Bakit hindi mo ipaayos sa mga kaibigan mo, kakilala mo, or kamag-anak mo, or magulang mo, or asawa mo, na hindi naman marunong sa pag-aayos ng smartphone? Pwede mo naman ipaayos sa kanila. At least sila kakilala mo. At least sila may tiwala ka sa kanila. At least sila mahal mo. Mga taong mahal mo sa buhay. Pwede naman, di ba? Kasi mahal mo naman sila eh. May tiwala ka naman sa kanila, di ba? Pero hindi sila marunong. So bakit hindi mo sa kanila ipapaayos? Yung iba sa inyo iniisip, ano ba namang klaseng tanong yan, Coach Carl? Kaya nga hindi ko sa kanila ipapaayos kasi hindi sila marunong. Tama ka naman doon. Tama ka doon. Bakit ko ipapaayos sa kanila? Kahit pa mahal ko yung mga yan, kahit pa pinagkakatiwalaan ko yung mga yan, hindi sila marunong, hindi sila competent, hindi sila qualified. Yun ang keyword, qualified. Hindi sila qualified. Hindi ko ipapaayos sa kanila kasi sa halip na maayos, baka mas lalong masira. Kasi hindi sila marunong. Mas pipiliin ko pa na ipaayos itong smartphone na to dun sa hindi ko kakilala na technician. Pero at least yun, alam ko na qualified siya. Kaya niyang mag-ayos. Kasi pinag-aralan niya yon at may experience siya at marunong talaga siya. So, anong pinupunto ko dito? Bakit ko to tinatanong sa inyo? Pagdating sa buhay natin, parang ganun din. Kasi kung tatanungin ko kayo, alin yung mas importante sa'yo? Yung buhay mo o yung smartphone mo? Obvious naman yung sagot, di ba? Siyempre yung buhay, walang kapalit na halaga yan. Pero kung mapapansin mo, maraming tao dito sumasablay na mas importante yung buhay nila, pero pag nagkakaroon sila ng mga problema sa buhay nila, pag nagkakaroon sila ng mga challenges, or pag gusto nilang umasenso, okay? Pag gusto nilang umasenso, gusto nilang yumaman, gusto nilang matupad yung mga pangarap nila, nagpapaturo sila, humihingi sila ng opinyon sa mga tao na hindi naman qualified para magbigay ng opinyon tungkol sa pag-asenso kasi hindi naman umasenso. Sino yon? Mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anak, magulang, asawa, girlfriend, boyfriend. Kasi ang katwiran nila, may tiwala naman sila doon. Ang katwiran nila, mga taong mahal nila sa buhay yun. Isipin mo nang mabuti yun, ha? Pag yung smartphone mo nasira, alam mo na dapat mo siyang ipaayos sa tamang tao. Sa qualified mag-ayos, sa marunong. Pero pagdating sa buhay mo, na mas importante kaysa sa smartphone mo, pinapaayos mo sa mga tao na mismong buhay nila, hindi rin nila maayos. Tama, correct, or right? Agree ka ba doon or sang-ayon? Type yes if may nare-realize ka dito sa mga sinasabi ko. Ang tagal-tagal mo nang humihingi ng advice tungkol sa career, tungkol sa buhay, tungkol sa pagkakaroon ng magandang buhay kasi yun ang gusto mo. Kaya ka nga nanonood nitong video na to ngayon. Kasi gusto mo magkaroon ng magandang buhay. Ang title ng training natin, Earning Your First Million. Hindi naman kung paano maging mahirap eh. Diba? Gusto mo na magkaroon ng magandang buhay, siguro hindi lang para sa'yo. Baka para sa pamilya mo. Gusto mo magkaroon ng magandang buhay yung pamilya mo. Pero ang tagal-tagal mo nang humihingi ng advice sa mga kakilala mo, kamag-anak mo, kakilala mo, magulang mo, asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, anong magandang naidulot sa'yo? Wala, di ba? Bakit? Kasi paano ka nila tuturuan na gumanda yung buhay mo, mismong buhay nila hindi maganda. Ito yung mga bagay na hindi madalas pag-usapan, pero totoo eh. Kasi kung maganda yung buhay ng parents mo, kung mayaman yung parents mo, malamang hindi ka nanonood nito. Wala ka dapat dito kasi maganda din dapat yung buhay mo kasi tinuro nila sa'yo kung paano. Pero bakit ganun? Humihingi ka ng advice,
pagdating sa buhay mo na mas importante kaysa sa smartphone mo, humihingi ka ng advice sa mga tao na hindi qualified, kahit pa mahal mo sila, kahit pa may tiwala ka sa kanila. Ganun rin yung sa smartphone, di ba? Mahal mo naman sila, may tiwala ka sa kanila, pero hindi sila marunong mag-ayos. So bakit sa kanila mo pinapaayos yung buhay mo? Pag-isipan mo na mabuti. Okay? So yun yung poverty formula. Maraming tao alam nila pero hindi nila naiintindihan. Kasi kung isipin mo na mabuti, ang common sense naman to di ba? Ang dali, hindi mo kailangan ng bachelor's degree. Hindi kailangan na genius ka para maintindihan mo yung sinasabi ko. Pero bakit ganun? Bakit sa kanila ka nakikinig? Kasi mahal mo sila? Hindi nga sila qualified. Kahit mahal mo sila, yes, mahal natin sila. May tiwala tayo sa kanila. Even ako, mahal ko yung nanay ko. Mahal ko yung tatay ko. Pero hindi sila mayaman. Hindi maganda yung buhay nila. Naghiwalay nga sila dahil sa pera. So bakit ako hihingi ng advice or bakit ako magpapaturo sa kanila tungkol sa kung paano ako aasenso? Gusto kong umasenso Gusto kong gumanda yung buhay ko. So bakit sa kanila ako hihingi ng advice? Hindi ko gusto yung buhay na meron sila. Masakit ito bilang magulang. Hindi ko naman to sinasabi sa kanila. Pero masakit ito bilang pagdating sa magulang. Pero yun ang katotohanan Kahit masakit, the truth shall set you free. Paulit-ulit sinasabi sa akin ng nanay ko noon nung nagsisimula ako na mag-aral na lang daw ako. Di ba? Magtapos na lang daw ako ng pag-aaral tapos mag-abroad ako kasi ganun siya So malamang sa malamang, yun ang ituturo niya rin sa akin kung ano yung ginawa niya. Which is mag-abroad, maging OFW. Ayaw ko nun. Ayaw ko na malalayo ako sa pamilya ko para lang kumita ng pera. So hindi ko siya sinunod. Ang sinunod ko ay yung mentor ko na hindi ko kaano-ano, hindi ko kakilala, hindi ko kamag-anak, pero mayaman. Gusto ko yung buhay na meron siya, kaya sa kanya ako nagpaturo. Kasi siya yung qualified na alam ko makakapagturo sa akin kung paano. At yun yung success formula. Kabaliktaran lang nung poverty formula. Ang success formula, makinig, maniwala at magpaturo ka sa successful. Kung yun ang gusto mo. Okay, may formula yung pagiging mahirap at formula ng pagiging mayaman. Ito yun. Merong poverty formula at success formula. Okay, so I hope na marami kayong natututunan. Type yes or say yes if marami kayong natututunan dyan. Type yes dyan sa comment section, sa chat. Say yes if wala kang nakikitang comment section or chat. Ayun, maraming salamat sa sagot. Maraming salamat. I hope na marami kayong natututunan so far. So, ito yung tinatawag na positive peer pressure. Ito yung live event na ginanap last May 2023 kung saan nagsama-sama kami, yung mga students ng Team Genuine Academy. So kung palaging mong nakakasama or nakakasalamuha ay yung mga taong positibo ang pananaw sa buhay, ganun rin yung magiging epekto sa'yo. Hindi naman kailangan na kasama mo sila physically palagi kasi hindi naman araw-araw to nangyayari tong event na to kasi magastos yan. So palagi mo silang kausap, palagi mo silang pinakikinggan, palagi mong pinapanood. Diba? Nakaka-apekto yan sa'yo. Kapag ang palagi mong pinapanood is yung mga may value, yung mga makakaambag sa pag-asenso mo, sa pagbabago ng buhay mo, nagkakaroon ka ng immunity sa mga negative. Parang ano lang yan, parang vitamins. Nag-vitamin C ka, nagkakaroon ka ng resistensya. Hindi naman ibig sabihin hindi ka na magkakasakit forever, pero tumataas yung resistensya mo sa mga sakit. Ganon din dito. Pagdating sa isipan natin, pagdating sa mindset natin, nagkakaroon ka ng immunity. Tumataas yung resistensya mo sa mga sakit. Pag palaging nakakasama mo, nakakasalamuha mo, pinakikinggan mo, pinanonood mo, ay yung mga taong may value, may positibong pananaw sa buhay at yung mga tao na makakaambag para matupad yung mga pangarap mo. Kaya sobrang importante na yung palagi mong kasama, pinakikinggan, pinanonood at pinaniniwalaan ay yung mga tao na naging successful na or papunta dun sa success na gusto mo. Okay, so type yes if nagigets or marami kayong natututunan so far. Type yes, say yes if marami kayong natututunan. So, yan yung positive peer pressure. So, kung gusto mo makasama sa mga ganitong event sa Team Genuine Academy, ina-announce yan. So, minsan lang yan mangyari. Itong ganitong event, twice a year. Kung hindi ako nagkakamali, twice a year nangyayari lang yan. So, madalang yung mga ganitong events. So, i-announce yan para makasama ka. So, anyways, para maging specific tayo, ito yung Team Genuine Success Formula. Kasi Team Genuine student ka, so yung success formula na kailangan mong sundin ay dapat success formula ng Team Genuine Academy. Ang success formula ng Team Genuine Academy ay kung gusto mo maging successful, dito sa Team Genuine Academy, makinig, maniwala at magpaturo ka sa naging successful na dito sa Team Genuine Academy.
Okay, dropshipping kasi yung business natin. Hindi ka naman pwedeng magpaturo sa ibang tao na naging successful sa ibang industriya kasi iba yung industriya nila. Yung atin dropshipping. Yung atin Team Genuine Academy. Okay? So kami yung mga naging kumita na ng million, so kami yung qualified na magturo sa'yo kung paano mo rin kikitain yung first million mo. So hindi ako pwedeng magturo sa inyo ng paano kitain yung first million mo kung hindi ko pa kinikita yon. Okay, so agree ka ba doon? Type yes if agree ka doon. Type yes or say yes if marami natututunan so far. Yun. Thank you sa mga response. Maraming salamat. So, yung pag-usapan na natin yung 5 ways. Ano yung 5 paraan para ka kumita ng milyon or paano ka maging milyonaryo? Ito yung 5 paraan. Ito yung pinakamabilis at pinakamadaling paraan. Ito yung 5. Okay, so way number 1 is manalo ka sa loto. So, sino dito sa inyo yung mga tumataya sa loto? Ako, sa 27 years ng buhay ko, never akong tumaya sa loto. Okay? Kasi, yung chance na, alam mo ba na ang chance mo na manalo sa loto is 1 in 14 million? So, ibig sabihin, pwede kang manalo sa loto once every 269,000 years. So, kung kaya mong mabuhay ng ganyang katagal, tumaya ka lang ng tumaya. At saka kung nanalo ka na sa loto, dapat hindi mo to pinapanood. Okay, at alam mo ba na mas mataas pa yung chance mo na tamaan ng bulalakaw kaysa manalo sa loto? 1 in 700,000 yung chance. Mas mataas pa yung chance mo na maging astronaut kaysa manalo ka sa loto. 1 in 12 million. Mas mataas pa yung chance mo na manalo ka ng Oscars Award. 1 in 11,500. Ito para sa mga single. Maraming matutuwa dito. Mas mataas pa yung chance na magkaroon ka ng jowa na celebrity. Magkaroon ka ng jowa na celebrity. Kaysa manalo ka sa loto. 1 in 88,000. Mas mataas pa yung chance na tamaan kang kidlat kaysa manalo ka sa loto, 1 in 10 million. At mas mataas pa yung chance na manalo ka ng Olympic gold medal kaysa manalo ka sa loto, 1 in 500,000. So kung ganun lang rin naman pala, mag-astronaut ka na lang. Di ba? So ano pa hinihintay mo? Taya na. Okay, so kung ayaw mo naman yan, yung way number 1 na yan, way number 2 na pwede kang kumita ng milyon o maging milyonaryo is politika. So, malaki talaga yung pera sa politika, kaya marami nagpapatayan para dyan. Kasi bilyon-bilyon yung kaban ng bayan na ninanakaw nila. So, diba, syempre marami talagang pumapasok sa ganyan. Pero, merong requirements ang politics. Kung gusto mo pumasok sa politika, meron ka dapat 3 Gs. Okay, yung 3 Gs ng politics, ibig sabihin nito, number 1 is yung guns. Yung mga armas para sa mga kalaban mo. Kasi nagpapatayan sila dyan eh. And second na G is yung goons. Kasi aanuhin mo yung sobrang dami mong baril tapos mag-isa ka lang. Walang kwenta yon. So, kailangan mo ng mga tauhan na gagamit ng mga armas na yon. And number 3 is yung gold or pera. Pera, pambili ng boto ng mga tao. Di ba? Pera para may pambayad ka dun sa mga armas at saka dun sa mga tauhan. So, ibig sabihin, hindi ka pa milyonaryo, kailangan mo na ng milyon. Kailangan mo na ng milyon kailangan mo pala maging milyonaryo bago ka pumasok sa politiko. Kasi, hindi ka naman mananalo dyan kung wala kang pera. Kaya mo bang tumanggap ng death threat araw-araw? Yun isa pa. Kaya mo bang tumanggap ng death threat araw-araw? Banta na sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo araw-araw. So, kung kaya mo yung mga yan, kung meron ka ng 3 Gs at kaya mo tumanggap ng death threat para sa sarili mo at para sa pamilya mo araw-araw, di magpolitiko ka na, pero hindi kita iboboto. Okay? So, way number 3, kung ayaw mong gawin yan, dalawa na yan, meron pang isa. Ito mas safe, high-paying jobs o yung mga trabaho na malaki yung sahod. So, average na sinasahod ng mga neurosurgeon is 66,667. So, ito yung nakita ko based on payscale.com. So, pwedeng mas malaki pa yung sinasahod nila dyan. Tapos, yung tuition is 163,883 pesos per semester sa UE. Okay? Now, yung iba sa inyo pwede nyo tanongin, bakit UE or University of the East? Bakit UE yung pinili ko? Pwede naman yung ibang mas mura na paaralan. So, ito yan. Sabihin na natin, halimbawa, naglabas ka ng 100 million pesos para makapagpatayo ng isang ospital. Halimbawa, negosyante ka. Tapos naglabas ka ng 100 million pesos na kapital para dun sa ospital. Kasi ang ospital, negosyo yan. Hindi yan charity work. Okay? Negosyo yan. So, halimbawa, nagtayo ka ng ganong negosyo. Ngayon, merong 2 doktor. Kailangan mo ng isang doktor na lang. Halimbawa, nakapag-hire ka na ng maraming doktor, isa na lang yung kailangan mo. Tapos, merong nag-apply na 2. Itong 2 na to, pares naman silang magaling. Pares nakagraduate, pares pasado. Diba? Parehas silang magaling. Pares sila ng skills. Ang pinagkaiba lang nila ay kung saang school sila nanggaling. Yung isa
ay nanggaling sa UE, University of the East. Tapos yung isa na doktor ay nanggaling sa University of Timbuktu. So, ang tanong ko sa'yo, ikaw yung negosyante, ikaw yung naglabas ng 100 million, sinong i-hire mo sa kanilang dalawa? Yung nanggaling sa University of the East o yung nanggaling sa University of Timbuktu? Sige nga, isagot nyo dyan sa chat. O, di ba? UE, puro UE. Kasi, bakit UE? Ano yung University of Timbuktu? Sang lupalop ng mundo nang galing yan? Di ba baka yung tinuro pa dyan is Dr. Kwak-Kwak pala, hindi naman pala lehitimong doktor yan. Hindi mo kasi alam. So, yun ang reason kung bakit UE yung pinili ko dito. Kasi yung mga estudyante, hindi naman yung nagbabayad sa mga mamahaling paaralan para lang dun sa natututunan nila. Isa sa pinakamalaking factor kung bakit sila nagbabayad ng ganyang kamahal sa mga exclusive universities, malalaking universities, sikat na mga universities, ay dahil para dun sa selyo or dun sa seal na itatatak sa diploma nila. Kasi mas madali silang ma-hire kapag galing sila sa mga ganyang klaseng paaralan. Di ba? Ganun talaga yun. Sa ayaw mo sa gusto, ganun talaga. Wala kang magagawa. Kaya UE yung pinili ko. 163,000. Yan yung na-research ko. Hindi ko alam kung magkano na ngayon. Yan yung na-research ko, 163,000. Tapos, ilang years para maging doktor ka? Isang semestre lang ba? Di ba sobrang tagal? Dekada yung inaabot. So, kung ayaw mo maging doktor, meron ka pang ibang option. Kapitan ng barko, malaki yung sahod. 'Di ba? Average salary almost 170,000 per month. Or mas malaki pa. Merong mas malaki pa na sinasahod. So yung na-research ko na all in all expenses kasi ang alam ko 3 years lang yung pagiging seaman, pag-aaral sa seaman. So all in all ang mga expenses is around 445,000. Pero pagka-graduate mo, baka kapitan ka kaagad. Pwede kung anak ka ng kapitan. Pero kung hindi, malabo. So kung medyo malabo para sa ito, another na option na pwede mong piliin is commercial pilot. Piloto. Sinasahod nila average 258,000 per month. 3 to 5 million yung kailangan mo na kapital sa pag-aaral. Diba? Sarap yung maging piloto, di ba? Ang laki ng sahod. So, ngayon, yung iba sa inyo iniisip na kahit meron kang ganyang pera, ang tanong, meron ka pa bang oras? Kaya pa ba ng oras mo yung mga nabanggit ko? Neurosurgeon, seaman, diba? Piloto, kaya pa ba ng oras mo? Ilang taon ka na? Ano nang edad mo pagka-graduate mo? Or, kung meron ka namang oras, may pera ka bang ganong kalaki? Para i-invest. Kasi mag-i-invest ka ng ganong kalaking kapital para sa mga school na papasukin mo. Ngayon, meron pang ika-4 na option. Ito yung mas madali at mas mabilis. Pwede ka maging OFW. So, sino dito sa inyo yung mga OFW? Type yes if OFW ka or say yes if OFW ka na pinapanood mo itong training. Kasi meron akong kakilala, 100K yung kinikita monthly sa abroad bilang isang OFW. Pero engineer yun. Engineer yun. Okay? Medyo mataas yung position niya na engineer. Kasi sinasahod niya 100,000 per month. Pero naho-homesick siya kasi malayo siya sa pamilya niya. Lumalaki yung mga anak niya na hindi siya kasama. So, kung kaya mo na magsakripisyo na malayo sa pamilya mo, kung kaya mo na lumaki yung mga anak mo na walang nanay o tatay na kasama, pwede ka mag-abroad. Kasi marami dito sa Team Genuine Academy na students na kaya sila nag-enroll sa Team Genuine Academy kasi dahil gusto na nilang mag-for good dito sa Pilipinas. Kaya nga hindi ko maintindihan bakit may mga taong nangangarap. Hindi, actually naintindihan ko pala kung bakit may mga taong nangangarap na maging OFW kasi akala nila ang dali-dali. Ako never ako naging OFW. Munti ka na. Kung nakinig ako dun sa mama ko before, munti ka na. Mahal na mahal ko yung nanay ko, utang na loob ko sa kanya yung buhay ko, pero hindi kasi siya qualified para sa pangarap ko. Ang gusto ko yumaman, hindi ko gusto maging OFW. Pero munti ka na. Kasi akala ko, yun lang yung alam ko dati na paraan ng pagyaman, OFW. Hindi naman pala totoo. So, hindi ako naging OFW pero naging anak ako ng OFW. Alam ko yung pakiramdam na nung elementary ako, ina-awardan ako, nagsusumikap ako sa pag-aaral kasi alam ko, sinasabitan kami ng medal pagka may awarding ceremony. Tapos alam ko yung pakiramdam, yung lungkot na wala yung nanay at tatay ko kasi hiwalay sila. Yung tatay ko umuwi ng Bicol, yung nanay ko nag-abroad. Nagsasabit ng medalya sa akin lola ko or tita ko.
So, ako naiinggit ako sa mga bata na nakakasama ko, nakikita ko yung mga klase ko na kumpleto yung pamilya nila, naiinggit ako sa kanila. So, inisip ko, tanong ko palagi sa sarili ko, bakit ganun? Bakit sila kasama nila yung mga magulang nila? Bakit ako hindi? Eh, bata ako, hindi ko naman naiintindihan. So, kung ikaw ay isang OFW, sigurado ko yan din yung iniisip ng mga anak mo. Hindi nila maintindihan, lalo na kung bata pa sila. So, kung kaya mo yung sakripisyo na ganun, na malayo sa pamilya, na lumaki yung mga anak mo na walang nanay o tatay na kasama, yung homesick at yung mga times na magkakasakit ka tapos walang nag-aalaga sa'yo, mag-isa ka lang, try mo mag-abroad. Para makita mo, yun ang realidad sa pagiging OFW. So, naniniwala naman ako lahat ng mga OFW dito mag-agree. Tama? Type yes if agree kayo mga OFWs. Di ba? Ang dami oh. Ang dami oh. Agree silang lahat. Okay? So, next, kung ayaw mo naman ito, meron pang ikaapat na paraan para ka maging milyonaryo. Traditional business. Pwede ka talagang kumita ng malaki dyan. Nagtanong ako sa isa sa mga business advisor ko, magkano yung pinakamurang registration sa isang negosyo na karinderya, grocery, sari-sari store. Ito yung binigay niya sa akin na quotation, 32,000 pesos. So, rehistro mo pa lang, naglabas ka na ng 32,000 pesos. Diba? Wala pa yung, papeles pa lang yan. Wala pa yung ibang mga cost. Store, yung renta mo sa store or sa opisina, sa product, sa sahod ng empleyado, marketing budget, bills sa kuryente, tubig, internet, di pa kasama yun. Papeles pa lang yung 32,000 na yan. So, meron ba dito sa inyo mga nag-try na ng traditional business? Type yes if nag-try ka na. Madali ba? Di ba sobrang hirap, sobrang nakakapagod? Marami nga akong kakilala na mga, meron silang business and successful sila. Pero, mga senior na sila, nagbi-business pa din eh. Diba? Para sa akin, hindi ko gusto yung ganun. Gusto ko bata pa lang ako, habang malakas pa ako, kumikita na ako ng malaki. At yun yung na-experience ko ngayon. At yun yung gusto ko rin na ma-experience nyo. And kung medyo may edad ka naman na hindi pa huli yung lahat. Okay? Kasi yung way number 5, ito yung pinakamabilis at pinakamadaling paraan para ka maging milyonaryo. Which is yung ginagawa mo na ngayon, drop shipping business. So bago tayo magpatuloy, pag-usapan muna natin yung pinagkaiba ng kapital sa gastos. Okay, ang kapital, ang pinaggamitan mo ng pera ay may ibabalik na mas malaking pera sa'yo. Yun yung keyword, may ibabalik na mas malaking pera sa'yo. Ang gastos, ang paggagamitan mo ng pera ay walang ibabalik na pera sa'yo. So for example, para mas maintindihan mo, magkakaroon tayo ng short quiz. So I hope na mag-participate kayong lahat dito sa ating short quiz. So madali lang naman ito. So, bagong sapatos para sa sarili mo or stocks ng produkto para sa negosyo mo na ibebenta mo. Alin dito yung gastos at alin yung kapital? Sige nga, i-type nyo dyan sa chat or sa comment or sa isipan mo, sagutin mo. Alin dito yung kapital, alin dito yung gastos? Okay. So, kung ang sagot mo ay yung product stocks, yun ang kapital, tama ka. Kasi ibebenta mo yun. So, ibig sabihin may babalik na mas malaking pera sa'yo. Quiz number 2. Bagong damit para sa sarili mo or damit na ibebenta mo? Alin dito yung kapital? Okay. Thank you sa mga sumasagot, sa mga nagpa-participate. So kung ang sagot mo ay yung damit na pambenta o yung clothes for selling, tama yung sagot mo kasi may babalik na mas malaking pera sa'yo. Quiz number 3. Bagong smartphone para sa sarili mo or magbabayad ka para maka-attend ka sa mga business trainings or seminars para matuto ka na kumita ng malaki sa negosyo? Alin dito yung kapital? Sige, type mo dyan. Okay, thank you sa mga sumasagot. So kung ang sagot mo ay yung business training ang kapital, tama yung sagot mo. Bakit? Kasi pag in-implement mo yung mga natutunan mo dito sa business training na to, katulad ng ginawa mo sa Team Genuine Academy nung nag-enroll ka, pag in-implement mo, may babalik na mas malaking pera sa'yo. So, yung iba sa inyo, baka isipin mo na ang simple nung mga tanong ko. Kasi maraming Pinoy hindi ito naiintindihan. Maraming Pinoy, alam lang nila, katulad nung sinasabi ko kanina, alam lang nila pero hindi nila naiintindihan. Bakit hindi nila naiintindihan? Paano ko nasabi? Kasi pag usaping bagong damit, bagong bag, sapatos, bagong smartphone, or kung ano-ano pa, may pera sila. Gumagawa sila ng paraan. Pero pag usaping kapital, na merong babalik sa kanila na mas malaking pera, ang palagi nilang sinasabi, wala akong pera eh. Wala akong budget. Diba? Wala akong pera eh. Wala akong pera para dyan. Tapos nagtataka sila, bakit sila naghihirap? Bakit sila nagkakautang-utang? Bakit sila kinakapos? Kasi yung pera nila, nasa gastos. Wala sa kapital.
Kaya ko to tinuturo sa iyo kasi para maintindihan mo. Hindi para alam mo lang. Para maintindihan mo, para i-implement mo, para gawin mo. So, kilala nyo ba ito si Tito Warren Buffett? Siya yung tito ko sa aking panaginip. So, si Warren Buffett ay isang legendary investor. So, according to Forbes, as of 2023, meron siyang net worth na $106 billion or 5.8 trillion pesos. So, siya yung ikalima sa pinakamayamang tao sa buong mundo as of 2023. So, yumaman siya sa mga investments. Di ba maraming tao mahilig sa ganito, investments, kaya sila na-scam. Kasi wala daw gagawin, kikita ng malaki. Kalokohan yun. So, one time, nagkaroon siya ng seminar or parang talk sa isang university sa Harvard, kung hindi ako nagkakamali. Tapos, syempre, dahil investor siya, nung nagkaroon ng Q&A session, tinanong siya ng mga estudyante, ano yung best investment? Kasi investor siya eh. Saan kumpanya daw maganda mag-invest? Saan daw magandang ilagay yung pera na kikita ng malaki? And maraming estudyante yung na-disappoint sa sagot niya. Kasi ang sagot niya, the best investment you can make is in yourself. Kasi ang ina-expect ng mga estudyante, mag-invest ka sa Coca-Cola, sa Apple, kasi US to eh. Sa US to, hindi to sa Pilipinas. Mag-invest ka sa Microsoft, di ba? Yung mga malalaking bigating company, sa Tesla, di ba? Pero ito yung sinagot niya. So maraming mga estudyante yung na-disappoint. At yun ang dahilan bakit itong mga estudyante na to hindi yumayaman. Bakit sila mahirap? Bakit yung maraming tao, maraming Pilipino ganyan din? Kasi marami rin nagtatanong sa akin about investment. Kasi marami akong mga content videos sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. And marami palagi hindi nawawala yung tanong na yon. Saan maganda mag-invest? Pag ito yung sinasagot ko, nadi-disappoint din sila. Kasi in-expect nila, magsasabi ako mag-invest ka sa ganito, mag-invest ka sa ganyan. Yun ang dahilan bakit sila mahirap. Kasi ang expectation nila sa investment, mag-invest ka lang, walang gagawin, yayaman ka na kagad. Napakalaking kalokohan. Diyan maraming nai-scam. 10 taon ko nang ginagawa ito, alam ko kung ano yung sinasabi ko, milyon-milyon na yung kinita ko. At meron din ako mga investments. Pero before ka magtanong ng investment, ang tanong, may i-invest ka ba consistently? Kasi ang investment hindi yan one time, big time eh. Ang investment ko every single month. Nag-i-invest ako. May pera ka bang i-invest? So dito sa Team Genuine Academy, ituturo ko sa iyo yung tamang time. Kung kailan ka mag-i-invest. Hindi ito yung tamang time para mag-invest ka kasi wala kang pera. Maliit pa yung kinikita mo. Siguro pag kumikita ka na ng at least kalahating milyon buwan-buwan, pwede na. Pero huwag kayo magpapadala dun sa mga nagsasabi na, naku, nahuhuli ka na, dapat mag-invest ka kasi tumatanda ka na. Huwag kayong maniwala sa mga ganun kasi binibentahan lang kayo nun. Wala naman yung best interest nyo sa isipan nila. Para sa kanila yon, gusto nila makabenta ng kung ano man ang binibenta nila, kaya nila sinasabi yun, tinatakot ka nila. Okay, kaya kapital. Ang isipin mo, kapital, cash flow. Yan ang itinuturo ko sa Team Genuine Academy. Palakihin mo yung income mo. Kasi pag malaking income mo at meron ka ng surplus, madaling mag-invest. So, ituturo ko yung lahat sa Team Genuine Academy. So, ulitin ko, ang kapital, ang pinagamitan mo ng pera ay may babalik na mas malaking pera sa'yo. Ang gastos, walang babalik na pera sa'yo. At sa pag-enroll mo dito sa Team Genuine Academy, nag-invest ka na sa sarili mo. So, palakpakan mo yung sarili mo. Congratulations. Kasi kinapitalan mo yung sarili mo ginawa mo yung advice ni Warren Buffett. Nag-invest ka sa sarili mo. So before we proceed, ang mga ipapakita ko sa iyo ay para lang magkaroon ka ng ideya kung gaano kalaking negosyo itong pinasok mo. Kung gaano kalaking negosyo ang dropshipping business. Kasi sobrang liit lang ng kapital eh. So pinapanood mo itong video na ito ngayon kasi lifestyle course student ka na siguro. Diba? Kaya pinapanood mo to, sobrang liit lang ng kapital kumpara sa mga traditional business. Kanina nga, diba, 32,000 papeles pa lang. So dito, yung ininvest mo, yung kinapital mo, yung in-enroll mo sa Team Genuine Academy, makakapagsimula ka na kagad kumita. Ito, nagtitraining na tayo ngayon. So ipapakita ko sa iyo, warning ko, papakita ko sa iyo kung gaano kalaking negosyo yung pinasok mo, gaano kalaking potential. So sino dito sa inyo, may mga kakilala ka na sumasahod ng 40,000 and above per month. So, itong 40,000 per month, malaki ba to? Per month, ha? Malaki ba yung 40,000? Kung sasabihin mong maliit, dapat ganyan yung kinikita mo. Kasi maraming dito, pag tinatanong ko ng ganito, sasabihin, maliit yan, maliit yan. Tapos pag tinanong ko, magkano ba kinikita mo? 20. So, paano mo sasabihin maliit yung 40,000, di mo pa nga kinikita? Malaki yan kung hindi mo kinikita. Okay? Kung hindi mo pa kinikita, malaki ang 40,000 per month. Kasi sino ba yung sumasahod ng ganyan? Di ba? Gano'ng karaming tao yung sumasahod ng ganyan? Okay?
So, bakit ko ito tinanong sa'yo? Last May 19, 2023, nagawa ko kumita ng 40,710 pesos sa loob ng isang araw. So, income ito, hindi to sales. Try to imagine kung nagagawa mo rin kumita ng ganito kalaki sa loob ng isang araw. Type yes if gusto mo rin or say yes if gusto mo rin kumita ng ganito kalaki sa loob ng isang araw. Yan yung mga ituturo ko sa inyo sa loob ng Team Genuine Academy. From May 19 to May 25, nagawa kong kumita ng 199,806 pesos sa loob ng isang linggo. And sa buong buwan ng May, May 1 to 31, nagawa kong kumita ng 671,050 pesos. So, try to imagine kung ganyan kalaki yung kinikita mo sa loob ng isang buwan. So, pinakita ko to sa'yo para makita mo kung gaano kalaki yung negosyo na ginagawa natin, yung ginagawa mo, yung ituturo ko sa'yo. This is what you call time and financial freedom. Kasi pwede mong isipin at pwede mong sabihin at pwede talaga, meron talaga na maraming tao mas malaki pa yung kinikita kaysa sa akin. Marami. Sobra-sobra. Baka yung iba, isang araw lang nila yan. Baka yung iba, isang oras lang nila yan. Sobrang daming kumikita ng ganyan. Pero, ito yung kinikita ko habang nasa bahay ako. Naka-boxer at naka-shorts. Actually, habang itong nagtitrain ako, naka-boxer ako ngayon. So, itong pantaas ko lang yung maayos. Siyempre, hindi ko na ipapakita sa'yo yan. So, nasa bahay lang ako eh. Di ba? Nasa bahay ako. Hindi ako malayo sa pamilya ko. Kahit nasan ako, magagawa ko tong negosyo na to basta meron akong smartphone or laptop at saka internet connection. Wala akong boss. Hindi ako required gumising ng maaga. Hawak ko yung oras ko. Kahit may bagyo o may sakuna, tuloy-tuloy ang pasok ng income. Nung nakaraang pandemya, dun lumaki yung income namin. Kahit drop out ako sa college, hindi ako piloto, hindi ako doktor, at hindi ako kapitan ng barko. Wala akong kamag-anak na mayaman. Hindi ako nanggaling sa mayaman na pamilya. Kasi kung nanggaling ako sa mayaman na pamilya, edi sana, hindi ko na to ginagawa. Mayaman naman na kami, ba't ko pa to gagawin? Hindi rin ako nanalo sa loto at mas lalong hindi ako politiko. Simpleng negosyante lang ako na gumagamit ng dropshipping business dito sa Team Genuine Academy. Ngayon ang tanong, ngayon na nandito ka na sa Team Genuine Academy, anong negosyo mo? Hindi ba dropshipping din? Hindi ba parehas lang tayo? So kaya ko to pinapakita sa'yo, ito yung potential na pwede mong kitain pag sineryoso mo at pag kinarir mo at pag ginawa mo lahat ng mga ituturo ko sa'yo. At isa pa, 27 years old pa lang ako. Maagap kasi ako nagsimula. Nag-start ako at the age of 18. 2013 yun. So magto-28 na ako ngayong taon ng 2023. Maagap ako nagsimula eh. So pinapakita ko sa sa'yo bilang patunay na malaki talaga yung pwede mong kitain kapag nasa dropshipping business ka at kapag nasa Team Genuine Academy ka. So sa mga pinakita ko sa inyo, ngayon, sulit ba yung resulta kapag sineryoso mo itong negosyo natin? Type yes if sulit. Okay? Say yes if sulit. Sulit ba pag kinarir mo to? Pinakita ko to sa'yo para makita mo yung future mo dito sa negosyo natin. Ay, maraming salamat sa mga sumasagot. So ngayon, pili ka. Saan ka maglalabas ng kapital? Pagtaya sa loto, politiko, sa politika, high-paying jobs, traditional business, o sa dropshipping. Kung ang pinili mo ay ang naunang apat, itigil mo na yung panonood nitong training na to at saka good luck sa'yo. Pero kung ang pinili mo ay ang dropshipping business, type yes o say yes kung gusto mo nang matutunan paano mo magagawang kumita ng 1 million in 5 months. Okay? So, ituturo ko na sa iyo yung 1 million in 5 months. So, type yes, say yes if excited ka na, gusto mo na matutunan. Yes, yes, yes. Yan. Thank you so much sa mga sumasagot. So, 1 million in 5 months program. Ito yung special program ng Team Genuine Academy na tinatawag na 1 million in 5 months na program. Ang kailangan mo lang gawin dito ay hanap ka lang ng 4 na tao na bibili ng special product natin. So, yung mga products natin, ituturo ko yan lahat sa iyo sa loob ng Team Genuine Academy. Meron tayong isang special product na ibebenta at sa bawat isang tao na bibili ng special product na yon, kikita ka ng 900 pesos. And then, ang next step na gagawin natin ay tuturuan din natin yung 4 na tao na yon na makapagbenta sa 4 na tao rin para kumita rin sila. Para hindi lang tayo. So, tuturuan rin natin sila magbenta. At huwag ka mag-alala kasi hindi ikaw yung magtuturo sa kanila. Ako din. Okay? Ako din. So, hahanap ka lang ng 4. Kaya nakalagay dyan is find your 4. Okay, so isipin mo na mabuti, sino yung 4 na kakilala mo na kayang-kaya naman mag-enroll sa Team Genuine Academy? Di ba? Mani lang sa kanila to. Di ba? For sure, meron ka na mga maiisip na pangalan. 4 lang. 4. So, before we begin, kailangan ko ng tulong nyo. Maglabas kayo ng calculator kasi magko-compute tayo.
Okay? Type yes kayo dyan if nakapaglabas na kayo ng calculator. Sige, hintayin ko. Type yes if nakapaglabas ka na ng calculator. Okay, thank you. Thank you so much sa mga sumasagot. So, meron ka na, I assume meron ka ng calculator. So, ganito lang. This is 5 months. Kung makikita mo dito sa table, merong 5 months. Sa kasunod na, table is yung number of sales, yung mabebenta. So, 4 yung hahanapin natin. Tapos, magkano yung kikitain mo? Kasi, kikita ka ng 900 pesos sa bawat isa. Okay? So, ngayon, sa first month mo, kailangan mo hanapin yung 4. So, times 900 pesos, ibig sabihin, kumita ka ng 3,600 pesos. So, ganyan. Sa first month mo to, 3,600 pesos. Di ba? Ang liit. Ang liit. Pero, hindi ko naman sinabi na 4 lang yung kailangan mong bentahan. Pwedeng madami. Wala namang limits eh. Pero, sabihin natin 4 lang. 4 lang. So, ang goal mo na next is itong 4 na to is tulungan rin natin sila, turuan din natin sila na makabenta sa 4 lang rin. Tiga-4 nila. Okay? And wag kang mag-alala kasi hindi ikaw ang magtuturo sa kanila kasi alam ko hindi ka pa marunong. Ako yung magtuturo sa kanila. So, 4. So, ibig sabihin, pag naka-4 sila ng tiga-4 nila sa second month, wala na ikaw ha, hindi na ikaw ha, hindi na ikaw yung maghahanap ng 4, sila na. Ilan yung mabebentahan nila? Di ba 16? Kasi 4 times 4 is equal to 16. And ang good news dito, kapag nakabenta sila sa tiga-4 nila, kikita rin sila katulad mo. Pero, bibigyan ka ulit namin ng reward, ng bonus na reward, na meron ka ulit 900 pesos dyan sa mga yan. Okay ba yun sa'yo? So, hindi na ikaw yung nag-effort na magbenta, sila na yung nag-effort na magbenta, pero meron ka pa rin kinita. So, bibigyan ka namin ng special reward. Kasi nga, 1 million in 5 months program to. Special program ito dito sa Team Genuine Academy. So, kung 16 yung nabentahan nila, kasi tiga-4 sila, magkano kikitain mo? I-multiply mo yan sa 900 pesos. Kasi bawat isa may 900 pesos ka. 16 times 900, magkano? 14,400 pesos. Okay? So, ganun lang ulit yung gagawin natin. Itong 16 katao na to, tuturuan ko ulit sila kung paano sila makakapagbenta sa tiga-4 na tao. 4 lang. 4 lang. So, 4 times 16, ilan? Sige nga, i-compute mo. 4 times 16. 64. Tama? 64. Tapos, sa 64 na yan, meron ka ulit, kikita ulit sila dyan, tapos ikaw, meron ka ulit na special reward. 900 pesos pa din. Ganun lang, 900 pesos lang na 900 pesos. So, hindi na ikaw yung nag-effort dyan. Okay, sa third month, magkano kikitain mo? 64 times 900 pesos. Magkano? Type nyo dyan sa comment section or sa calculator nyo. 57,600 pesos. Tama? 57,600 pesos. So, sa third month mo, kumita ka ng 57,600 pesos. So, uulitin lang ulit natin yun. Ulit-ulitin lang natin siya. Yung 64 na yan, tuturuan ko ulit sila na maghanap ng tiga-4. Wala na ikaw dito ha. Wala na ikaw ginagawa dito ha. Tuturuan ko ulit sila na maghanap ng tiga-4. So, 64 times 4, ilan? That's 256. So, 256 times 900 pesos kasi meron kang special reward. That's 230,400 pesos. So, ibig sabihin, sa 4th month mo, kumita ka ng 230,400 pesos. And ganun lang ulit, tiga-4 nila. So, 1,024. 1,024 times 900 pesos, magkano? Sige, calculator nyo. 1,024 times 900 pesos. That's 921,600 pesos. So, sa 5th month mo, kumita ka ng 921,600. So, kung ito-total natin yung kinita mo sa loob ng 5 buwan, ang total na kinita mo is 1,227,600 pesos. Okay ba yun? So, i-compute mo para ma-sure na tama natin. Yung month 1, month 2, month 2, 3, 4, 5, yung income, i-total mo kung magkano. Tama ba? Tama ba yung compute ko? Tama, di ba? Okay. So, yan. Maraming salamat sa pag-participate dito sa ating small activity. So, 1.2 million sa loob ng 5 months. Pero, itong malaking pero, kasi, syempre, Pinoy kayo, malamang sa malamang pwedeng pumasok sa isipan mo to. Paano kung hindi naman magkatotoo yan? Di ba kasi mga Pinoy, mahilig sa malas yan eh.
Lalo na pagdating sa negosyo, paano kung malasin? Paano kung di ako kumita? Paano kung walang mangyari? Kaya yun talaga yung nangyayari sa kanila kasi yun yung hinahanap-hanap nila. Pero sige, pagbibigyan ko kayo. Paano kung malasin nga? Paano kung hindi yan mangyari? Paano kung hindi ka kumita ng 1.2 million pesos sa loob ng 5 buwan? Paano kung kalahati na lang? Okay, paano kung 613,000 na lang? Okay pa rin ba yun sa'yo? Kumita ka ng 613,000 sa loob ng 5 buwan. Oo naman. Di ba? Type yes if okay. Oo naman kasi 122,000 per month yan. Kasi 5 buwan eh. Di ba? Pero paano kung mas malasing ka pa? Bawasan ulit natin ang kalahati. 306,000 na lang. Type yes if okay pa rin yan sa'yo. Say yes if okay pa rin yan sa'yo. 306,000 na lang yung kinita mo sa loob ng 5 buwan. Okay pa rin ba? Oo naman. Kasi 61,000 per month yan. Kasi 5 buwan. Paano kung mas malasing ka pa ulit? Bawasan ulit natin kalahati. 153,000 na lang yung kinita mo sa loob ng 5 buwan. 5 buwan ha? Okay pa rin ba yun sa'yo? Type yes if okay pa rin yun sa'yo. Say yes if okay pa rin yun sa'yo. Oo naman, okay na okay pa rin kasi 30,000 pa rin yan sa loob ng 30,000 per month pa rin yan kung 5 buwan. Okay, sagarin na natin yung kamalasan kasi mahilig kayo dyan eh. Diba? Sagarin natin yung kamalasan. Bawasan ulit natin ng kalahati. Sa loob ng 5 buwan, 76,000 pesos lang yung kinita mo. Okay pa rin ba yun sa'yo? Oo naman. Okay na okay pa rin kasi 15,000 pesos per month pa rin yun yung kinita mo dyan. So, ibig sabihin, kahit malasin ka ng 4 na beses, mas malaki pa rin yung kikitain mo sa loob ng 5 buwan kumpara sa pinang-enroll mo dito sa Team Genuine Academy. Pero ngayon, balik ta rin naman natin yung tanong, paano kung swertein ka? Paano kung hindi lang 4 yung mabentahan mo? Paano kung 6? Paano kung 10? Paano kung 20? Tapos yung nabentahan rin ng mga tao na nabentahan natin, yung tinulungan natin, yung tinuruan ko, paano kung mas marami din yung nabenta nila? O, hindi na natin kukomputin kasi masakit na sa ulo yung math nun. Pero imaginein mo na lang, di ba? So, pag-usapan natin ang tanong, paano ka makakapagsimulang kumita ng ganito? So, merong good news at bad news. Ang bad news, hindi mo makukuha itong 1 million in 5 months program kung ikaw ay starter course or lifestyle course lang. Okay? Dahil ang good news, ito ay para sa premium course students. Itong 1 million in 5 months na program. Exclusive lang to para sa mga premium course students. Kung starter or lifestyle ka, hindi to pwede para sa'yo. Pero disclaimer ko lang, hindi ka obligado na mag-upgrade into premium course. Okay? Ipapakita ko lang ito sa'yo para makatipid ka. Kasi merong mga students before na hindi na namin to pinakita. No, hindi na namin ito pinaalam sa kanila kasi nag-upgrade na sila sa lifestyle, 'di ba? Hindi na namin pinakita and yung iba na inis kasi nung nalaman nilang meron palang ganito. 'Di ba? Kaya ayoko na mangyari 'yon. Kasi ayoko na mainis ka sa akin kasi meron palang ganito, hindi ko sinabi sa iyo. So kaya ko ito papakita sa iyo kasi gusto ko na makatipid ka sa pag-upgrade into premium course. Okay? Optional lang ito. Malaya kang tanggihan kung ayaw mo. Okay? So, ulitin ko, hindi ito gastos kasi kapital ito para sa sarili mo. Naalala mo ba yung sinabi ni Tito Warren? The best investment you can make is in yourself. So, kapag nagpatuloy ka na nag-invest sa knowledge mo, mas lalong lalaki ang income mo kapag in-implement mo yung mga natututunan mo. So, ito yung isa sa mga sikreto ko kung paano ko nagawang kumita ng 671,000 sa loob ng 30 days. Dahil almost 10 years ko nang patuloy na nag-invest sa sarili ko. So, ngayon pag-usapan natin kung ano-ano yung mga benefits na makukuha mo kapag nag-upgrade ka ngayon sa premium course. So, to recap, sa kasalukuyan, ito na yung mga benefits na meron ka dahil nag-upgrade ka na sa lifestyle course. Diba? O lahat ng benefits ng starter course, lifetime access sa lifestyle course, reward gifts, training library, training with the top leaders, more welcoming gift, access sa special training. Ito na nga yung special training. So, okay lang ba sa'yo kung dagdagan ko pa yung mga benefits na to? Type yes if okay sa'yo yun. Say yes if okay sa'yo yun. Siyempre naman, di ba? Sino ba naman ang ayaw na mas maraming benefits? Maraming salamat sa mga sumasagot, by the way. So, benefit number 1, pag nag-upgrade ka ngayon sa premium course, ay lifetime access sa premium course. So, meron ka ng access sa starter course, meron ka ng access sa lifestyle course, at meron ka pang access sa premium course. Pag nag-upgrade ka sa premium course, ito yung makukuha mo. So, dito sa premium course, ituturo ko sa iyo yung mga sikreto ng mga milyonaryo. Okay, yung sikreto namin kung paano namin kinikita yung milyon namin. So, last July 2022, nagawa kong kumita ng 1 million sa loob ng 42 days. So, kung makikita mo dyan sa screen,
1 million, kinita ko yan sa loob ng 42 days. Pero disclaimer ko lang, hindi ibig sabihin, kikita ka na rin ng 1 million within 42 days. So, pinapakita ko lang ito sa'yo bilang patunay na gumagana yung mga tinuturo ko, basta gawin mo lang ng tuloy-tuloy. Kasi nagawa ko eh. And marami na yung mga students ng Team Genuine Academy na malapit na rin dyan. Okay? Merong mga malapit na rin dyan sa 1 million mark na yan. So, yun yung mga ituturo ko sa'yo dito isa sa mga ituturo ko sa'yo sa premium course. So, kapag nag-decision ka na agad na mag-upgrade ngayon sa premium course, ito na yung mga benefits na makukuha mo. Lahat ng benefits ng starter and lifestyle course, pati yung lifetime access sa premium course. So, balikan lang natin ng konti kasi meron pa ako hindi na-discuss sa'yo. Sorry. So, ituturo ko rin dito sa'yo yung laws of success. Ito yung pag ginawa mo, mas madali mo makukuha yung mga goals mo, yung mga gusto mo na makuha. Paano mo mapapa-oo yung mga customers, ano yung psychology, at paano ka magkakaroon ng instant confidence. So, sino dito sa inyo yung alam mo na malaki ang may tutulong sa'yo pag nagkaroon ka ng instant na confidence? Yung kumpiyansa mo sa sarili mo tumaas ng mabilisan. So, alam mo na makakatulong sa'yo yun, type yes. Siyempre naman, di ba? Mas madali ka na makakapagligaw dun sa crush mo. Hindi, joke lang. Pero makakatulong yan. O makakatulong talaga siya. So, all in all, yung mga benefits na makukuha mo, lahat ng access sa starter course and lifestyle course, lifetime access sa premium course. So, all in all, ang total value na nito ay 291,130. Benefit number 2, kapag nag-upgrade ka ngayon sa premium course ay ang one-on-one coaching. Makakapag-schedule ka ng one-on-one coaching sa isa sa mga official coaches natin para mas magabayan ka pa namin. So, sisiguraduhin namin na magagawa mo talagang kumita ng malaki sa pinakamabilis na panahon as long as gagawin mo yung mga tinuturo namin sa'yo. So, ang value nito is 30,000 pesos itong one-on-one online coaching na to. So, kapag nag-decision ka agad na mag-upgrade ngayon sa premium course, ito na yung mga benefits na makukuha mo. Lahat ng benefits ng starter and lifestyle course, premium course na lifetime access, at saka one-on-one online coaching. So, ang total value na nito is 321,130 pesos. Benefit number 3 ay kapag nag-upgrade ka ngayon sa premium course ay ang premium customer support. So, may naka-dedicate kami na hiwalay na customer support para sa'yo para mas mabilis kang masagutan yung mga tanong mo kung meron man. Pero take note, hindi sila 24/7 kasi tao lang rin yung mga yan. Nagpapahinga rin sila. Diba? Patulugin mo rin naman sila, kawawa naman. Pero mas mabilis kang masasagutan yung mga katanungan mo kumpara dun sa mga nasa starter at saka sa nasa lifestyle course. Kasi meron kaming hinire na hiwalay na customer support para lang sa mga premium course student. So kapag nagdesisyon ka agad na mag-upgrade ngayon sa premium course, ito na yung mga benefits na makukuha mo. Lahat ng benefits ng starter and lifestyle course, lifetime access sa premium course, one-on-one online coaching, and premium customer support. Ang total value na nito ay 326,130 pesos. Benefit number 4 ay kapag nag-upgrade ka sa premium course, ngayon ay monthly training with me. So once a month, magkakonduct ako ng exclusive training para sa mga premium course students. So parang ganito na training. Once a month, pwedeng online yung training natin via Zoom or offline. So meaning, pwede mo akong makasama sa personal. Halimbawa, pumunta ako ng Manila tapos meron tayong monthly training na schedule. Kung taga Manila ka, pwede tayong mag-meet. Pwede kang sumama sa amin. So yon. Ang binabayad sa akin sa mga ganitong training ay 20,000 pesos. Pero ibibigay ko na sa'yo ng libre kapag nag-upgrade ka ngayon sa premium course. So, pag nag-decision ka na mag-upgrade ngayon sa premium course, ito yung mga benefits na makukuha mo. Lahat ng benefits ng starter and lifestyle course, premium lifetime access sa premium course, one-on-one online coaching, premium customer support, and monthly training with me. So, ang total value na nito ay 346,130 pesos. Pero as usual, dahil Team Genuine student ka na, hindi mo na kailangan magbayad ng ganyang kalaki para makapag-upgrade sa premium course. Ang regular price ng pag-upgrade sa premium course ay 23,999 pesos na lang. But wait, meron pa ulit, syempre. Meron ako mga bonuses pa na ibibigay sa iyo kapag nag-upgrade ka ngayon mismo sa premium course. Action taker bonus number 1, kapag nag-upgrade ka ngayon sa premium course ay dadagdagan ko ulit yung welcoming gift na ipapadala namin sa iyo. So sa halip na 10,200 pesos lang, magiging 23,999 pesos na yung halaga. So wala ka pang ginagawa, hindi ka pa nagsisimulang mag-implement ng mga natututunan mo, meron ka na kagad na regalo na matatanggap mula sa amin na ang halaga ay 23,999 pesos. So kapag nagdesisyon ka agad na mag-upgrade ngayon sa premium course, ito na yung mga benefits na makukuha mo. Lahat ng benefits ng starter and lifestyle course, lifetime access sa premium course, one-on-one online coaching, premium customer support, monthly training with me, at mas malaking welcoming gift. Ang total value na nito ay 370,129 pesos. And finally, action taker bonus number 2. Nabanggit ko sa iyo kanina na ang kailangan mong bayaran para makapag-upgrade ka ngayon sa premium course ay 23,999 pesos. Pero kapag nag-decide ka
na mag-upgrade ngayon mismo, hindi ka na magbabayad ng ganyang halaga. Okay? Makakapag-upgrade ka na for a one-time payment of 10,499 pesos only. So, hiwalay ito dun sa upgrade mo na lifestyle course ha, kasi yun di ba 10,499 yun? Ito 10,499 isa pa. So, sa lahat ng bonus na pinakita ko sa iyo, 370,000 worth ng bonus, makukuha mo na yun lahat for a one-time payment of 10,499 lang. So, kapresyo lang siya nung lifestyle course. Di ba? Magdadagdag ka lang ng another 10,499. And warning ko lang, katulad ng lifestyle course, this is a one-time opportunity only. Kapag hindi ka nag-upgrade ngayon, wala na ito forever. Okay? So, that is very important. Pag hindi ka nag-upgrade ngayon, pag tinanggihan mo to, wala na ito forever. So, ibig sabihin, ang babayaran mo na para makapag-upgrade ng premium course ay 23,999 pesos na. So, para makapag-upgrade ka na, pindutin mo lang ang button sa ilalim ng video na ito or kausapin mo yung taong nagpadala sa'yo sa video na ito para magabayan ka niya para makapag-upgrade. So, ngayon ang tanong, pwede ba ako mag-upgrade into premium course in the future kung hindi ako mag-upgrade ngayon? Ang good news, oo din. Pwede rin. Katulad na nabanggit ko kanina, hindi ka obligado na mag-upgrade ngayon. Hindi ito sapilitan. At saka kahit lifestyle course lang yung pinili mo, hindi ka namin pipilitin na mag-upgrade sa premium course in the future. Yun nga lang, pag hindi ka nag-upgrade ngayon, in the future, 23,999 pesos na yung kailangan mong bayaran sa halip na 10,499 pesos lang. So, sayang yung additional 13,500 pesos na matitipid mo sana. Ang laki ng tipid mo. So, tanong, sigurado bang sulit yung pag-upgrade? Para makasigurado ka, same implementation guarantee pa rin tayo. Mag-upgrade ka ngayon sa premium course. Aralin at gawin mo lahat ng mga ituturo ko sa'yo. Sa loob ng 3 buwan, kapag hindi ka kumita, ibabalik ko sa yung perang pinang-enroll mo. Plus, babayaran pa kita ng 15,000 pesos para sa oras na nasayang mo. Basta mapatunayan mo lang na ginawa mo talaga yung mga itinuro ko sa loob ng 3 buwan ng tuloy-tuloy. Uulitin ko lang rin for the last time, hindi ka obligado na mag-upgrade ngayon. So, bawal na rin i-refund yung nauna mo na enrollment fee dahil pasok na yun sa implementation guarantee natin. So, ang implementation guarantee natin, yung tinutukoy ko ay yung nabanggit ko sa'yo, tsaka sa nakaraang video. Mababawi mo lang ang enrollment fee mo kapag ginawa mo lahat ng tinuro ko sa'yo ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 buwan pero hindi ka kumita. Plus, babayaran pa kita ng 15,000 pesos para sa oras na nasayang mo. So, para makapag-upgrade ka na sa halagang 10,499 pesos lang, di ba? Ang kailangan mong gawin ay click mo lang pindutin mo yung button sa ilalim ng video na ito. Or kung sakali na ayaw mo mag-upgrade, may makikita ka sa ilalim na next time na lang. O di kaya naman, kausapin mo yung nagpadala sa'yo ng video na ito para mag-guide ka niya kung anong gagawin mo na next step. Kung gusto mo mag-upgrade or ayaw mo mag-upgrade, sabihan mo lang siya. Pero ulitin ko lang for the last time, pag hindi ka nag-upgrade ngayon, wala na yung discount forever. Magiging 23,999 pesos na yung kailangan mong bayaran para makapag-upgrade ka kapag hindi ka nag-upgrade ngayon. So, once again, congratulations and welcome sa Team Genuine Academy. Sobrang excited na kami na makatrabaho ka and I hope na marami kang natutunan dito sa training na ito. Welcome, sana ma-meet kita in the future sa personal para makamayan kita at makapagpa-picture ako sa iyo. So, magandang gabi sa iyo. Welcome sa Team Genuine Academy. God bless. Bye-bye. Hello, ako nga pala si Errol Fabian. Taga dito ako sa Santa Rosa, Laguna. Sa tulong ng Team Genuine Academy ay nagagawa ko ng kumita ng total of 355,946.06 pesos. Thank you so much kay Coach Carl Serrano at saka sa Team Genuine Academy. Hi, I'm Ezekiel Delmiguez, dating Karosh Boy sa Sariaya, Quezon, pero ngayon nakatira na sa Lucena City, Quezon. Sa tulong ni Coach Carl Serrano at ng Team Genuine Academy, ay nagawa ko ng kumita ng total of 459,580 pesos. Maraming salamat po talaga Coach Carl Serrano at sa Team Genuine Academy. Ay, ako nga pala si Gemini Ilagan, dating empleyado. Nakatira ako dito sa Valenzuela City. Sa tulong ni Coach Carl Serrano at ng Team Genuine Academy, nagawa ko ng kumita ng 469,935 pesos and 88 cents. Salamat talaga Coach Carl Serrano at sa Team Genuine Academy. Hello! My name is Christine Aguado, dating nagtatrabaho sa Department of Trade and Industry or DTI dito sa Oriental Mindoro. Sa tulong ni Coach Carl at ng Team Genuine Academy, nagawa ko ng kumita ng total of 605,000
428 pesos and 30 centavos. Thank you so much, Coach Carl and Team Genuine Academy. Hello! My name is Michelle Minoria. So, dati akong empleyado sa supplier ng gamot at ngayon ay isang housewife. Sa tulong ni Coach Carl Serrano at ng Team Genuine Academy, nagawa kong kumita ng 760,737.58. Thank you, Coach Carl Serrano at Team Genuine Academy. Hi! Ako nga pala si Mark Verey, dating lubog sa utang. Sa tulong ni Coach Carl Serrano at ng Team Genuine Academy ay nagawa ko ng kumita ng total of 1,069,626 pesos and 48 centavos. Thank you so much, Coach Carl at Team Genuine Academy. Hi, my name is Junjun Certeza, dating tricycle driver at elementary lang ang tinapos ko. Meron din ako 5 anak. Sa tulong ni Coach Carl Serrano at ng Team Genuine Academy ay nagawa ko ng kumita ng 1,395,572.10 centavos. At syempre, nabili ko na rin ang aking first car na Suzuki Ertiga para sa pamilya ko. Thank you so much, Coach Carl Serrano at sa buong Team Genuine Academy. Hi! Ako nga pala si Dennis T. Duhapa, dating OFW sa bansang Japan for 3 years. Sa tulong ni Coach Carl Serrano at ng Team Genuine Academy, nagawa ko ng kumita ng 6,377,131 pesos and 62 cents. And nakabili na rin ako ng sarili kong bahay at lupa. And nakabili na rin ako ng first car ko na Honda City. And second car ko na Toyota Hilux na pareho kong cash binayaran. Kaya thank you so much, Coach Carl Serrano. Thank you so much, Team Genuine Academy.